Good morning guys! Yes, today is general cleaning day dahil nakatapos na nga dun sa loob ng mga tiles na yan. So nagpa-music tayo dahil tayo mag-general cleaning. Sino yung mga ganito guys? Ayan, nakapaglaban na ako kahapon guys, natapos ko na. So ito na lang yung gagawin natin today. Napakaraming tambak na yan at hugasin sa lamesa. Dahil kahapon sobrang busy, so hindi na yan naasikaso. Ay naku, parang hindi na bahay itsura nito ah. Ang daming kalat. Nagsarado nga kami ng kainan ngayon guys, dahil nga bibigyan namin ng oras itong aming bahay na napabayaan na dahil nga sobrang busy. Pagising pa lang ay nasa taas na tayo. Nakakatuwa pa rin tignan guys, habang nag-i-edit ako ngayon, nakikita ko na ganito na yung itsura ng lahat ng dugo at pawis na pinagpaguran. Ano daw? Yung pinagpaguran natin bilang isang OFW, di ba? Paulit-ulit na ako dyan, pero natutuwa pa rin ako pag nakikita ko to na may sarili kaming bahay na talagang atin at pinagpaguran talaga natin na ipagawa ito. Habang nag-i-edit nga ako, kaya katatapos lang namin sa kainan at kaya ganito yung boses ko, parang tamad na at pagod na dahil totoong pagod na talaga guys. Grabe, umaga alas 4:30 pa lang ay gising na ako para mamalingki kami doon sa taas. Tapos naman, kaya pagpasensya na yung boses ko kung ganito yung pagsasalita ko habang nag-i-edit nitong ating video na nung nakaraan pa naman natin, hindi ko pa rin ma-edit sa sobrang kabisihan natin guys. So ito ay Sabado pa po or Sunday yata. Ganito yata talaga kapag nanay, tapos 3 yung anak, tapos work from home na tinatawag, nagnenegosyo, kung ano-anong mga racket, kaya ganyan guys. Pero sabihin na natin na makalat nga yung mga bahay naming mga nanay na negosyante. Ay ganun po talaga, wag na kayong magtaka. After ko nga yan maglinis, ay tayo tumakas muna saglit, papunta ng Naga. Hindi nga yan alam ng mag-aama. Tayo may sasadyain lang sa Naga dahil wala na akong oras para pa mag-order online ng aking susuotin po sa graduation dahil sabay gagraduate si Kuya Kiel at si Jillian. Tapos, Lunes 14 guys, sa April 14. Hay naku, nagsabay talaga yung dalawa. So hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung katawan ko. So sana naman ay umaga talaga si Kuya tsaka hapon naman si Jillian para pareho ko pa rin silang masamahan sa graduation na once in a lifetime lang magagawa o mangyayari. Actually, nung nasa Hong Kong ako, di ba nga nag-renew ako sa amo ko. Ang plano ko talaga is uuwi ako ng April and nagpaalam naman ako sa kanila after ko nung mag-renew. Sabi ko, by April uuwi ako kasi graduation ng mga anak ko. And pinayagan naman nila ako nun. So, sana pauwi na ako ng April. No, kaso alam nyo ba, 1 week lang yung binibigay nila sa akin na bakasyon ng April. So, ayun, parang na-trigger na talaga ako. Sabi ko, ako hindi pwedeng 1 linggo lang yun ako. Sayang lang ng pamasahe. Ako pa naman ang magbabayad, hindi nila ako ililibre guys. So ayan, nandito na tayo sa Naga and sumakay ako dito sa Padjak guys. Pamasahe yata dito 10 pesos lang. So ito na yung aking napili na isusuot. Ayan siya, meron siyang blazer, tapos ano lang siya is fitted na parang dress. Ayan, sana maging okay naman kung isusuot ko ito guys. Tapos naka-shoes lang ako na rubber. Maganda ba? Ano sa palagay nyo? Ewan ko ba. Ito yung napili ko. Wala kasi, ang hirap pumili dito guys sa Naga, promise. Grabe. Nakabili ako ng sandal guys, 100 pesos. Naku, yung sandal ko kasi hiniram ko lang doon sa pamangkin ko. Ganito rin. Flat lang siya. Ang cute. Ayan, walking around Naga tayo. Dito sa market. Nakahanap na ako ng dress. Yung kanina pinakita ko sa inyo, okay na yun. Tapos, pwede naman yun. Wala kasi umahanap na sandal. Na kung pwede to, ito na lang suotin ko doon. Pwede na siguro to. O kaya sapatos na lang. Yung sapatos ko pwede naman. Kasi, pag mag-heels ako guys, parang ako lang din ang mahihirapan. Doon tayo sa komportable tayo. Diba sa Hong Kong, pag nakadress yung mga amo ko, nagde-dress sila pero ang suot nila shoes. So, ganun na lang din siguro gagawin ko. Punta ako ng SM. Saan ba ako dadaan? Saan ba sakayan dito? Ayan, alam nito. Dito tayo, Garma. Diyan ako bumili ng dress sa Garma. Dito pala sa kabila. UN. Ayan. Diyan ako bumili. Tapos kumain na rin tayo kanina. Ngayon po tayong SM. Hindi ko alam kung saan ako sasakay dito. Kasi mahal yan. Sigurado solo ako eh. Saan kaya terminal? Papuntang SM. Bili muna ako ng grapes para kay laputas sa mga bata. 3.20 ang kilo guys. 3.30 ang bili ko dito. Tapos ang dami pang mga hindi na sariwa ba. Pero mauubos to isang araw kasi sa kanila sigurado.
mabilis lang maubos. Punta tayo doon sa dulo. Kasi nandun ang sakayan doon ako sa SM. Walang lakaran dito. Saan ba ako tatawid? Walang tawiran. Doon sa kabila. Gusto ni Ella i-candy. Sabi ko, grapes na lang bibilhin ko. Diba? 600 lang yung damit. Nag-order ako online, hindi ko pa sigurado kung magagamit ko. Baka mamaya hindi kasya sa akin. Okay na yun. Susukat natin. Kaso ang init niya, guys. Tignan na lang tayo ng pamaypay. Parang ang init ng dress. Wala naman kasi dito para mga pang matanda ang mga damit. Dito sana ako kanina tumingin ng shop na to. Puro pang matanda. Tara, naglakad. Papunta na ang terminal ng tricycle yata or e-drive papuntang SM. Pag dito kasi kukontratahin ka niyan sasabihin isang biyahe, ganun. Katulad kanina papunta ako dito, galing akong terminal, sasabihin isang biyahe na po at dapat daw may kasabay, wala akong kasabay. Mahal, nilakad ko. Ay. Tara, sure go. Nakasakay din tayo ng bus. Ayan nga, napabili ako ng tubig dahil nakakauhaw. Wala tayong baon na tubig. So, ito yung bus. Sinakyan natin. Pwede rin naman mag-jeep, guys. For 50 din yata yung pamasahe. Wow, grabe. Ito yung nangyari dito sa kwarto ni Kiel. Ayan. In-skim ko yan, guys. Tapos bumaha dito, nababad ng tubig. So, nagtanggalan siya. Ayan ang ginagawa namin ngayon. Doble trabaho. So, kung magpapa-skim coat kayo, dapat rough finish. Mahirap pala pag magpapa-skim coat ka na, makinis na yung pader. Ayan. Tips sa mga nagpapagawa. Tips sa mga nagpapagawa ng bahay. Kapag mag-skim coat kayo, kailangan rough finish pa yung pader nyo. Hindi ganito na finish na siya ng semento. Ang hirap. Ayan, nagtuklapan yung ating skim coat nung nagpintura kami. Hello and butters! Hello guys! So I am here again. So hapon na ito guys at sinabi nga nung aking bayaw na mayroon daw tinitinda dito na sisiw sa Mambulo sa next lang na barangay namin. So sabi ko tara, tingnan natin kung maganda at bibili na tayo. Kasi plano talaga namin mag-alaga ng manok guys dahil nga summer na ngayon. Noong last year, nandito rin ako sa Philippines bago ako maghungog, di ba nag-alaga rin tayo at okay naman siya. Kaso nga lang ay hindi natin na ituloy dahil nga mahirap at may kainan dito guys. So paunti-unti lang yung pag-aalaga natin kasi magiging malangaw po kapag marami tayong inalagaan. Except na lang siguro kung magkukulambo tayo dun sa ating gagawing manukan. So nag-try kami dito ng 20 pieces lang muna. Kung hindi man ito mabenta, sasakto rin naman kasi ito guys na magpipiesta dito. So siguro naman merong bibili. Kung hindi siya mabenta ay ititinda naman natin sa kainan. So ayan, nandito na tayo sa bahay. Mahal-mahal na guys ng sisiw ngayon. Alam niyo ba, 57 ang isang piraso niyan. Pero kasi yung nagtanong kami sa Libmana, nasa 60 pesos naman yung isang piraso. Kaya mas mura-mura ito ng 3 pesos. Kaya bumili na kami. Gagawa pa nga si Papa Alden ng kulungan. For the meantime, dito muna sila sa maliit na kulungan na to ni Papa Alden ng kanyang mga sisiw-sisiw. Good morning guys! It's 5 o'clock in the morning and nandito kami ngayon sa palengke para mamili ng mga kailangan sa kainan. Handa kasing mamili kapag araw talaga ng palengke dahil mura at bagong bagsak yung mga gulay, kumbaga sariwa pa. Medyo mahal na naman ang bawang at sibuyas ngayon. Nakita nyo 40 pesos at 30 pesos na naman ang 1/4 lang. Talagang hindi tayo yayaman ito guys. Ay! Taya na lang kaya ako sa luto, baka manalo pa. Bali hindi nga ganoon kadami yung pinapamili namin. Kumbaga 2 araw na lutuan or 3 araw lang na lutuan kasi mabilis masira ngayon ang mga gulay dito, lalo na napakainit na po dito ngayon. At wag nyo na rin pansinin yung aking hair. Naku po, sinabi ko pa talaga. Hindi po talaga ako nagsusuklay at hindi ko na rin alam kung kailan pa yung huling pagsusuklay ko. And naalala ko sa ilaputa ng mga bata, kaya ayan, napabili kami ng mangga. Ang mahal-mahal pa rin ng kilo ngayon guys, 120 pesos po, 5 piraso lang. Pero favorite kasi yan ni Ella Pot na kung mauubos niyan kahit yung 5 yan ay maghapon lang. Sumikat na nga si Haring Araw ay nandito pa rin kami. Kailangan namin magmadali dahil gagamitin pa itong mga pinamili
namin sa kainan. Ang dalang pera lang namin, alam nyo guys kung magkano, 1,000 lang po. Bibili pa kami na yan ng nyog. Ang mahal-mahal din ng nyog. Wala na kasing bunga yung mga nasa kapitbahay tuloy. Nabubuking. Wala nang bunga yung mga nyog namin dun sa bakuran. Kaya ayan, napabili na kami 25 pesos o 30 pesos ang isang piraso ng nyog. Tuwing Martes at saka Friday yung palengke dito. Kaya pumupunta talaga kami, sinasadya namin para sariwa yung makukuha namin na mga gulay. So ayun. At naisipan na naman nga namin na pumunta ng paliguan. This time naman ay ilog naman yung pupuntahan natin. At sobrang lamig ng tubig doon. Sobrang lapit lang din dito sa amin. Nauna na nga sila Ella doon. Susunod lang kami kasi sinarado muna namin yung kainan sa hapon. Kanina kasing 12 sila pumunta. Pagka alas 2 naman ng hapon ay wala naman masyadong kumakain. Kaya sinasarado muna namin. Minsan ay namimili din kami niyan paghapon. O kaya minsan sa umaga nga katulad kanina. Pag hindi kami nagising ng maaga o hindi kami nakapunta ng libanan ng maaga, sa hapon naman kami namamalengke. So, ito ang pupuntahan natin ngayon na isang ilog guys na sobrang ganda daw. First time ko makapunta dito pero sila ay marami ng beses. So, ngayon lang, bagong discover siguro itong paliguan na to. At siguradong dudumugin daw ito ngayong summer. Kaya tara puntahan natin habang weekdays pa. Kasi kapag Sabado, Linggo, sobrang dami daw talagang tao dito. Ang maganda nito, napakalapit lang guys sa amin. 15 minutes lang ay makakarating na tayo. Kaya ayan, nagmotor lang kami. Ang lapit-lapit lang din naman kasi. At hindi na nga kami nag-helmet dahil nga sabi ko sa inyo ay bundok naman yung dadaanan natin. Sobrang init nga today. At nakarating na nga tayo dito ay may lalakarin pa po pala na mga 5 minutes to 10 minutes depende sa lakad nyo guys. Malapit lang naman. Ito pa nga lang ilog dito ay namamanghana ako kasi sobrang linaw guys at parang gusto ko na nga tumalon. Naku, nauna na sila Ella siguradong tuwang-tuwa na yung pag nakakita ng ganitong ilog na may tubig ay baka tumalon na yun at talagang favorite niya ng pagliligo. Laging ang nakaaya yan magdadagat, maliligo, magsuswimming sa swimming pool. Meron din kasi malapit dito sa aming lugar. Walking distance lang yung isang resort dito guys. Kaso nga lang ang mahal-mahal naman ng entrance hindi carry dahil 150 ang isang tao kahit bata. Kamag-anak pa namin yung may-ari nun na pero walang discount. Uy, joke lang. At ayun nga ang vlogger. Naglakad papunta doon sa paliguan. Ako, buti na lang si Papa Allen ay pagka sinasabihan ko, i-video mo ko. Naku, ay sumusunod naman. Ay, naku talaga naman, masunurin. Kapag hindi masunurin, ay ewan ko na lang masasapok. Charot lang. Baka mabash na naman ako nito. Ay, naku, nasa na ba yung paliguan na to? Parang kanina pa tayo naglalakad. May 5 minutes na ba? Happy hours. Tayo din. Sa Paraiso. At sa wakas nga ay nakarating na tayo dito sa Busak. Halos isang barangay lang yung pagitan sa amin guys nito. Kaya 15 minutes ay makakarating ka na. Libmanan, Camarines Sur. Marami na rin sigurong mga nanonood na nakapunta na dito ng mga nanonood sa akin sa Facebook ha. Kasi halos mga nanonood din naman sa akin sa Facebook ay mga taga rito rin naman. Dito sa aming barangay at sa mga kalapit barangay kasi mga classmate ko din ng high school. Baka mga nakafollow din sila. So ito na siya guys. Sabi ko sa inyo ang linaw-linaw ng tubig niya oh. Tapos malamig yung tubig. Bagay na bagay ngayong summer na napakainit ng panahon. Ang tahimik ng lugar. Tapos na ano na rin pala to na anong tawag doon? Inayos na rin ba nila? Yung meron na rin mga cottage and may mga ganito na o ang ganda nitong nasa puno na to o na ginawa nila 500 daw yung rent doon. Ito nga yung kanilang pinakamalaki dito na paliguan. Kumbaga talunan kasi malalim dyan. Ito yung falls na napakagandang tingnan kanina. Pero hindi rin naman ako guys naligo. So taga video lang tayo kasi nilalamig ako. Ang lamig ng tubig parang hindi ko kaya na magtagal. Kaya yung mga bata na lang at saka si Ella ako po ay tuwang-tuwa din naman talaga sa tubig. At ayun na yung maghapon at kahapon pangganap natin na ngayon ko lang na-edit. Thank you for watching!